Naalala yung BTS, di ba BTS? Yung kanilang lingwahe, hindi inaalis sa kanta nila. So, hindi sila nag-adjust yung mismong audience, yung mismong mga fans, di ba? And pati yung kanilang passion, di ba? Sariling kanila. So, inintroduce nila yung sariling sa kanila and nagustuhan ng mga tao. Kaya ngayon, di ba, may sariling tunog. Kumbaga, na-conquered ng Korea yung world market talaga sa larangan ng music. Kaya, kahit saan ka pumunta, globally, Europe, US, di ba, Africa, lahat na kilala ang BTS, ang K-pop. Kasi, literal na may sariling identity. So yun, welcome back sa ating YouTube channel, Musical World Music! Ayan. So ayan guys, magre-react ulit tayo sa bagong single na nilabas si Stell, itong kanyang Anino. Diba? Para mapapaisip ka na kagad ano kayo ibig sabihin ng aninong ito. So, pakinggan natin para malaman natin and magawa natin ang reaction. So, ito guys yung kanyang third single sa kanyang EP na Room. And sabi ko nga, yung isa yung pinaka-favorite ko talaga yung kaninang ginawa ko ng reaction. And try din natin itong pakinggan. Malay yung biglang mag-change naman yung mood ko. So baka ito naman yung maging pinaka-favorite ko sa EP na ginawa ni Stell. Kasi ang ganda talaga nung isang yun eh. So, yan. Start na natin. Play. Yan. Anino. Ako'y nandito at kahit kailan ay di kita iiwan. Nabiyag ng mata mo, pero wala akong anino sa tuwing ang galing ni Stell sa mga Tagalog song. Nailalabas siya talaga yung emosyon. Huwag nang mag-alala, pagkailan may di na mag-iisa habang buhay. Kita mamahalin. Wow. Ganda. Kahit yung cover ng EP, napaka-simple pero ang lakas ng dating. Close up yung parang naka-side view siya, di ba? Parang challenge yan sa mga gagawa ng mga album pa dito sa atin sa Pilipinas or sa ibang bansa na gumawa din ng ganitong klaseng kanta, ng ganitong klaseng mga tunog and yung kalidad ng kanta. Hindi ko naman sinabing magbirit din ng ganito kataas na boss, pero I mean yung quality ng song saka yung estilo ng ganitong klaseng style ng song, ganitong klaseng style ng sound. Yan yung traditional sound ng OPM. Ito yung mga ganito, di ba parang bumalik ako sa 90s, yung mga ballad song, yung melody, pati yung mga
kwento ng song. Naibalik talaga ni Stell. Tama talaga si Ryan Cayabyab. Grabe pasasalamat ni Ryan Cayabyab kay Stell. Naibalik niya yung ano ng OPM, anong tawag dito. Yung mismo binigkas ng salita ni Ryan Cayabyab sa anniversary concert niya. Ikaw masabihan ng gano'n ng isang national artist. Wow. Wala pa ako naalala na nasabihan ng gano'n ni Mr. C. Si Stell pa lang. Kaya talagang wow. Play. Nakaka-proud as 18. Nakaka-proud kasi nasa hinahangaan mo yung isa sa mga the best artist dito ngayon sa atin. Wow, congratulations Stell, bravo, galing, galing, galing. Ito yung sinasabi ko, kailangan pag isa kang artist, kailangan alam mo kung talagang saan ka talaga o saan ka babagay. Hinanap talaga ni Stell. Yan talaga yung kanyang forte. Yung mga ganitong klaseng kanta, ganitong klaseng mga tunog. And, diba? Mga pop and ballad, yun ang bagay kay Stell. Hindi siya pwede sa sorry pero parang hindi siya talaga pwede sa mga ganong kinakanta ni Ken. Ito yung kanyang genre. Yun. Kasi may kanya-kanya naman silang kagaya ni Ken, di ba? Yung kanyang genre napakalayo kay Stell. So dito mas nagsha-shine si Stell sa ganitong klaseng tunog at kanta. Yung kalidad ng kanyang boses talagang swak na swak sa ganitong mga kanta, di ba? And I hope marami pang gawin ganitong klaseng song si Stell. And kasi ang alam ko parang 4 songs lang yung ginawa niya sa EP. So pag kinumplete niya yung debut album, yung tracks sa debut album, mostly kasi pag studio album, at least 9 songs or mga ganyan, mga 9 tracks pataas. So I think gagawa pa siya ng pwede pa siyang gumawa ng mga 6 tracks more, and I hope dagdagan niya pa yung ganitong klaseng mga tunog, and gumawa din siya ng may kakulab, yung kaduet like Regine, yun ang mas bagay sa kanya, and Jed Madela, yun. Or silang dalawa ni sino ba sa kagrupo niya. I think silang dalawa ni Pinuno may mga ganyang klaseng tunog na kayang mag-belt ng high notes. Yan, si Pinuno sa siya. Bagay silang mag-collab sa isang ballad, powerful ballad. Diba? Parang mag-show doon sila ng, diba? Hindi ko naman sinasabi magduelo sila sa isang kanta. Pero I mean, diba? Maganda yung may kasing kalibre ng boses mo na pwedeng ma-match talaga sa iyo. Kasi si Pinuno kaya din niya mag-belt ng high notes. Pakinggan nyo guys yung yung ilaw, saka yung basta yung mga ballad doon sa pagtatag EP. Grabe yung boses doon ni Pinuno. Talagang silang dalawa yung nagsasagutan ng mga high notes doon yan ni Stell. So sana magkaroon silang dalawa lang ng song na parang duet collaboration nila dalawa. Isama niya sa debut album. And sana wag niyang kalimutan si Regine. Kasi talagang hit na hit yan sa mga Pilipino. Diba? Sa atin. Isang icon. Tapos siya yung sunod na papunta sa ganong klaseng estado ng career. Diba? So yun lang guys. Looking forward sa, I hope gawan ito guys ng physical album. I-perform nyo to abroad, and malay mo
makuha siyang mag-guest, siya lang solo, and kantahin niya itong mga Tagalog ballad na to sa abroad. And tingnan natin kung ano yung mga magiging reaction ng ibang lahi, di ba? Kasi sa ating Pilipino talaga ganito yung mga gusto natin, di ba? Pero we'll see. I hope ma-perform niya ito sa isa sa mga TV shows sa US. For example, yung show ni Kelly Clarkson, or kay yung TV show naman ni Jennifer Hudson, di ba? I hope mabigyan sila ng chance na makapag-guest sa mga ganong show. Although dati na naman nag-guest talaga sila sa mga TV show sa US, but lubos-lubosin na nila, kumbaga, yung mga late night show, mga ganon, yung mga SNL, yung mga ganon, mga level na ganon, mga talagang maraming nanonood, diba? So malaking tulong kasi yung mga ganon. Sana matulungan talaga sila, especially itong album ni Stel. Ang ganda itong iping ito, and looking forward sa debut album, yung talagang full studio album, yung kanyang kauna-unang studio album na ilalabas, kasi ito EP lang, guys. So yun lang, guys. Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe, please, guys. And syempre, always be kind and bless us, guys.